mga kapalalang, another day, another video na naman. So ayun na nga mga kapalalang, for today's video gusto kong i-share sa inyo kung bakit napabili kami ng TV nang wala sa oras. Sa totoo lang mga kapalalang, wala talaga sa plano namin bumili ng bagong TV dahil nga sa marami pa kami binabayarang utang. This year until next year marami kaming babayaran. So dahil nga nasira yung TV namin, and then kinabukasan hindi ako mapakali kasi ayaw ko nga nakababad yung mga bata sa cellphone. Gusto ko kasi TV para malayo yung screen sa mga mata nila. So ayun, nag-decide na lang ako na kumuha ng TV. Kasama nga pala namin dyan yung hipag ko kasi nag-sleep over siya sa bahay and then na-boring siya kasi nga that night din nasira yung TV namin. So kinabukasan, hindi ko na pinalagpas ng 24 hours. Kinabukasan talaga pumunta na ako ng shop para kumuha ng bagong TV. Alam niyo ba yung gusto ng partner ko kunin dyan yung 55 inches? Kaso nga lang hindi talaga siya bagay sa apartment namin dahil yung apartment namin ay maliit lang. Yung kwarto niya is 10 square meter lang siya, tapos malaki yung TV, parang maduduling na kami noon. And then ako naman, go lang ako sa partner ko, hindi ko naman siya sinasabing wag yan, kung ano yung gusto niya sige lang kasi siya naman yung nagbabayad eh. Pangalan ko lang yung nakalagay doon pero siya naman talaga yung nagbabayad. And then nakita ng hipag ko na yun yung pinili niya. Sinabi ng hipag ko sa partner ko na saka na lang kami bumili ng malaking TV pa may sarili na kaming bahay. Ngayon kasi maliit talaga yung kwarto namin, 10 square meter lang siya, so hindi siya bagay na malaki yung TV. So yung kinuha namin is 43 inches lang. Sa totoo lang mga kapalalang, nalulungkot at natutuwa talaga ako sa mga araw na yan dahil hindi ko talaga matanggap na nag-give up na talaga yung TV namin. 13 years din kasi akong sinamahan ng TV namin. Isa pa lang yung anak ko. Yung anak ko kasi ngayon is talaga na 13 years old na. Simula kasi nung mag 1 years old na yung anak ko, saka ko binili yung TV na yon. Nalungkot ako sobra kasi hindi ko talaga ma-imagine na wala na talaga siya. Gusto ko sana siyang ipagawa kaso wala nga talagang budget pagpagawa dahil nga sa mahal yung labor daw ng pagdating sa TV. And then sa mga piyesa naman niya, walang kasiguraduhan dahil nga 13 years ago. So baka wala na rin kasi bago na yung mga dumadating ngayon na mga TV. So hindi na lang namin pinagawa. Sabi ng partner ko ipapagawa namin, magagastusan lang kami, masisira at masisira lang din. So it's better na ibili na lang natin ng bago. And then natuwa rin naman ako mga kapalalang kasi kahit paano after 13 years ngayon ko uli na experience magkaroon ng bagong TV. Ang sarap lang sa feeling na unti-unti mong napupundar yung mga gamit na gusto mo kasi alam niyo ba mga kapalalang yung TV namin hindi po yan smart TV. Yung mga sinaunang labas noong 13 years ago, flat screen lang siya pero hindi siya smart. But nitong lately kasi na mga lumalabas, smart TV na siya. Kailangan may YouTube na, lahat na na-access mo na parang cellphone. So, yun yung pinaka-excited na moment na gusto kong ma-experience kaya gusto kong bumili ng bagong TV. Inantay ko lang talaga siya masira. Ma-share ko lang mga kapalalang no. Alam nyo bang before masira yung TV namin a week ago, nagkaroon kami ng malaking pera. So, minsan napapatanong ako sa isip ko, bakit kaya tayo binigyan ng ganitong pera ni Lord? Ano yung purpose niya? So, ginawa ko, nag-share ako doon sa mga kamag-anak ko, sa mga kakilala ko. Then, after a week, doon ko na-realize na, kaya pala tayo binigyan ni Lord ng ganitong pera kasi masisira yung TV natin. Ibibili natin ng bagong TV. Then, hindi namin siya nagamit sa TV namin kasi may ibang bagay kaming binili na investment. Ang galing lang no, napaka-amazing talaga kasi lahat pala na nangyayari sa buhay natin talagang may purpose si Lord. Kaya ako, naniniwala talaga ako sa thought ko na aayon din ang panahon sa atin. Mag-antay lang tayo kung may pangarap tayo, ipag sa Diyos na lang natin kasi si Lord na yung gagawa ng hakbang dyan. Alam niyo pa mga kapalalang, gusto ko lang i-share dito yung kwento ko na dun sa parents ko. Simula kasi nang lumapit ako kay Lord, doon ko na-realize yung mga ginagawa sa akin ng parents ko. Doon ko lahat na-realize. Minsan question ko si Lord, bakit nung simula nang pumasok ako sa buhay mo, buong puso ko binigay ko sa'yo, bakit doon naman ako nagkaroon ng galit at puot sa magulang ko? Dati naman hindi ko to nararamdaman. Nagagalit lang ako but eventually nawawala din. Ipapasa Diyos ko na lang talaga lahat na nangyayari sa amin ng parents ko ngayon kasi 3 years na to, hindi pa rin siya nag-workout. Hindi talaga. I try my best many times but then ganun pa rin talaga so wala talagang pagbabago. Ayan nga pala yung TV namin mga kapalalang. Yung sinasabi ko hindi na siya nag-on, hindi na siya nag-blink yung red niya dyan kapag sinasaksak siya. Sira na talaga siya so wala na akong choice kundi talaga i-let go na siya. Alam nyo ba hanggang ngayon araw-araw ko pa rin siya tinatry kung mag-work pa siya or hindi na. Nag-expect pa talaga ako na babalik pa siya. Uy, mag-let go na. At dahil malaki nga yung binili namin, 43 inches, hindi siya nagkasya dyan sa patungan ko ng TV. So nag-decide na lang kami na sa wall na lang siya idikit. And then nagbayad na lang kami ng tao para magbarina dito sa wall. Alas 2 na ng hapon yan mga kapalalang pero wala pa rin kaming almusal. Pero yung mga bata kumain na, especially yung mga estudyante ko kumain na sila bago sila pumasok sa school. Yung partner ko kasi pagkagising niya, nagkatid kami sa school. Then after namin magkatid sa school, pumunta na kami sa may shop para kumuha ng TV. So ayun nga mga kapalalang, nililinis ng partner ko dyan kasi ayaw niyang maniwala sa akin na hindi nga kakasya yung TV dyan kasi nga 43 inches yun and then yung TV namin is 40 inches lang. Pero trinay niya pa rin, kinabit niya pa rin yung stand ng TV and then tinanggal lang din niya dahil nga ikakabit na lang namin sa wall. Alam niyo ba mga kapalalang, dito sa bahay may rules kami ng partner ko na dapat isang beses lang kami bibili ng luho namin sa isang taon. But this time nakatatlo na kami. So 2 years or 3 years kaming magtitiis na hindi makuha yung mga gusto namin. So ngayon mga kapalalang, tulutipid talaga kami. Hindi muna kami bibili ng mga wants namin, more on talaga needs muna kami mag-focus and then bayaran na namin lahat ng mga utang namin. Doon na naman kami mag-start ng another wants na gusto namin.
pero matagal pa yon. So, hindi ko muna iisipin yun. Sa ngayon kasi iniisip ko kung paano ko mababayaran yung mga utang namin. Yes po, utang po lahat ng gamit na kinuha namin kasi alam niyo naman pong hindi namin kayang kunin yon kasi ang sinasahod ng partner ko ay 16 to 18,000 a month lang. Pero ito naman talaga yung main reason mga kapalalang kung bakit tayo nagsisipag para ma-provide natin yung mga wants natin. Bukod sa mga anak mo, dapat may other reason ka din para magsipag sa pagtatrabaho. Kasi kapag nag-focus ka lang sa mga anak mo, minsan kasi nakakasawa kasi alam mo naman yung basic needs ng mga bata, easy lang i-provide. Unlike kapag may alam mong may babayaran ka, talagang yung absent mo, paghihinayangan mo kasi alam mong may rabi kang babayaran. So ayun na nga mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video kasi nagising na yung mga bulinggit dito sa bahay, sobrang ingay na hindi na ako makapag-focus mag-voice over dito. So malapit na rin naman matapos tong video na to at nakabit na rin yung partner ko yung TV at sobrang tuwa niya talaga. Alam mo yung ngiti niya dyan na para bang cash mo binayaran samantalang utang naman. Diba? Dami na namang tao mag-judge dyan sa amin na puro daw kami utang. Excuse me, nakishare ba kayo sa babayaran namin? Maganda sana kung nakikipag-chismisan kayo dyan kung nakishare kayo. So yun na nga. Thank you for watching mga kapalalang. See you in my next video. Bye-bye!